Maagang nagising si Lilah para ipaghanda ng masarap na agahan ang asawang si Cameron. Umaasa siyang makakasabay niya itong kumain kapag maaga siyang naghanda ng agahan. Magdadalawang taon na kasi mula nang ikasal sila at tumira sila sa isang bahay. Ngunit hindi na niya matandaan ang huling beses na nagkasalo sila sa agahan at maging sa hapunan. Lagi kasi itong maagang umaalis para sa trabaho. At gabi na rin ito kung umuwi galing sa trabaho dahil marami itong inaasikaso sa kumpanya nito. At madalas ay sa labas na ito kumakain kasama ang mga kamiting nitong kliyente. Madalas nga ay tulog na siya kapag umuwi ito at magigising na lamang siya sa kalagitnaan ng gabi na katabi na niya ang kanyang asawa na mahigpit nang nakayakap sa kanya at nakasiksik pa ang mukha sa kanyang leeg. Matagal nang ganito ang setup nilang mag-asawa. Kaya nga ay minabuti ni Lilah na mag-resign na muna sa kanyang trabaho makalipas ang mahigit 1 taon sa pag-aakalang makakatulong sa relasyon nilang mag-asawa kung mananatili na lang muna siya sa kanilang bahay pansamantala. Naisip niya rin kasi na siguro'y panahon na para magkaroon sila ng anak. At para mangyari iyon ay kailangan niyang tumigil sa pagtatrabaho dahil kumpara sa ibang babae ay mas mahirap para sa kanya ang magbuntis ayon sa doktor. Kailangan niyang umiwas sa mga bagay na magdudulot sa kanya ng stress. Kailangan niyang alagaan na maigi ang kanyang sarili. Ngunit tila mali ang naging desisyon niyang tumigil sa pagtatrabaho. Dahil nitong mga nakaraang buwan ay tila mas nai-stress pa siya dahil lagi siyang naiiwang mag-isa sa bahay. Wala siyang makausap at walang mapagkaabalahan. Nagsawa na kasi siyang mag-shopping o lumabas para mamasyal o gumala dahil iyon na lang ang palagi niyang ginagawa sa mga nakalipas na buwan para magpalipas ng oras. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkabagot sa kanilang bahay at pangungulila niya sa kanyang asawa na halos hindi na niya nakikita at nakakasama, ay pinipili pa rin niyang intindihin ang sitwasyon. Owner at CEO ng isang firm na kilalang manufacturer at dealer ng jewelry si Cameron. Araw-araw ay iba-ibang kliyente ang kanyang nakakaharap at nakakausap para personal silang kausapin patungkol sa gusto nilang design ng jewelry. Dahil kilala ang kumpanya ni Cameron sa paggawa ng customized jewelry na siya mismo ang nagdedesenyo. At kaya gabi na rin siya madalas kung umuwi, kahit minsan ay wala siyang katagpong kliyente sa gabi, ay dahil tutok siya maging sa production process dahil ayaw niyang masira ang reputasyon niya sa industriya. May mga pagkakataon namang bumabawi siya kay Lilah. Ngunit madalas ay binibigyan lamang niya si Lilah ng pera, pang shopping o pang gastos. Kung sakaling maisipan itong lumabas, kahit pa may savings naman ito at investments. Naipaliwanag na rin naman ng ina ni Cameron kay Lilah nang minsan itong dumalaw para kumustahin siya. Nabalak ni Cameron magtayo ng branch ng kumpanya niya sa ibang bansa upang unti-unting makilala sa buong mundo ang mga gawa nitong jewelry. Kaya naman, kahit gusto ni Lilah na mag-demand ng oras sa asawa niya, ay hindi niya magawa. Mas pinipili na lamang niyang itikom ang kanyang bibig at suportahan ang kanyang asawa sa gusto nito. Inabot ng halos 2 oras ang paghahanda ni Lilah ng agahan at paghahain ng mga niluto niya sa dining table. At nang maihain na niya ang lahat na niluto niya sa hapagkainan, ay ipinunas niya sa suot niyang apron ang kanyang mga kamay. Saka siya umalis ng kusina para puntahan si Cameron sa kanilang silid at gisingin ito. Ngunit, bago pa man siya makarating sa hagdan, paakyat ng 2 palapag ng kanilang bahay, ay nakasalubong na niya si Cameron. Nakabihis na ito at halatang kakatapos lamang maligo dahil basa pa ang buhok nito. Tila nagmamadali rin ito na parang may hinahabol dahil mabibilis ang bawat hakbang nito. Nakapagbihis ka na pala. Gigisingin pa lang sana kita para mag-agahan. Bungad niya rito nang lapitan siya nito para halikan sa noo at batiin. Sa opisina na lang ako mag-aagahan. May aasikasuin pa kasi ako bago ang meeting ko mamayang lunch. Saad ni Cameron habang maingat na inaayos ang nagulong buhok ni Lilah. Gamit lang ang kanyang mga daliri sa kamay. Agad bumagsak ang balikat ni Lilah sa kanyang narinig at hindi na niya napigilan pa ang sumimangot. Ganun ba?
Sayang naman. Nagluto pa naman ako ng agahan. Malungkot niyang wika. I'm sorry, love. Pero kailangan ko na talagang umalis. Bye, I love you. Nagmamadaling paalam ni Cameron. Saka muli pang ginawa na ng halik sa noo si Liza bago siya tuluyang umalis para pumasok na sa trabaho. Naiwan na bang nakasimangot si Liza. Ilang minuto pa niyang tinanaw ang pintong nilabasan ni Cameron bago siya nanlulumong bumalik ng kusina para mag-isang mag-agahan. Dahil sa nangyari ay nawalan ng gana si Liza at halos hindi niya nagalaw ang mga pagkain niluto niya. Kaya itinabi niya na lamang ang mga iyon para yun na lang din ang kainin niya mamayang tanghalian hanggang hapunan. Hindi na siya aasa pang makakasabay niyang kumain ng hapunan ng asawa dahil nga late na ito kung umuwi. Siguro'y masaagahan na lamang niyang gumising at maghanda ng agahan bukas para makasabay na niyang mag-almusal ang asawa. At iyon nga ang ginawa niya kinaumagahan. Mas marami siyang niluto ngayon at mas sinarapan pa niya ang luto niya. At dahil nga maaga siyang nagising, ay maaga rin siyang natapos sa paghahanda ng almusal. 6:00 pa lamang ay nakahanda na ang kanilang agahan. Kaya naman ay malawak ang ngiting tinungo niya ang kanilang silid upang gisingin ang asawa. What time is it? Antok na tanong ni Cameron nang magising ito habang kinukusot-kusot pa ang kanyang mga mata. It's 6:05 in the morning. Bangon ka na. Breakfast is ready. Tugon ni Liza sa malambing na boses. Bigla namang napabalikwas ng bangon si Cameron na pinagtakhan ni Liza. Masyado pa kasing maaga. Pero sa naging reaksyon nito ay para bang may appointment ito ng ganoong oras. I'm sorry, love. Pero wala akong gana. Kailangan ko ring agahang pumasok ngayon dahil may tatapusin pa akong mga design para sa mangyayaring auction this year. Mahabang wika ni Cameron na isang salita lang naman ang katumbas para kay Liza. Malinaw na hindi na naman ang sagot nito. Hindi tuloy maiwasang mapaisip ni Liza kung talaga bang busy ito o sadyang ayaw lang siya nitong makasabay kumain o nanlalamig na ito. Pero ramdam pa rin naman niya ang init sa mga yakap nito kapag natutulog sila. Ramdam niya rin ang sinseridad sa mga halik nito. Wala rin siyang maramdamang may iba ito o kung ano bang dapat niyang ikabahala. Ngunit ramdam niyang tila lumalayo na sila sa isa't isa kahit pa nasa iisang bahay lang sila. Pakiramdam niya'y ang hirap na nitong abutin. Samantalang dati-rati, noong magkasintahan pa lang sila, ay halos sa kanya na umiikot ang mundo nito. Palagi rin itong may pakulo para lamang sorpresahin at pasayahin siya. Ngunit ngayon ay daig pa nila ang nasa isang long-distance relationship na minsanan lang kung magkita. Ni hindi na nga sila nakakapag-usap. Tamang batian lang sa umaga. Ito na yata ang sinasabi nilang so close yet so far. Nasa iisang bubong nga sila, ngunit para naman siyang walang kasama sa malaking bahay. Stop! Don't think too much, Liza. Nothing is wrong. Siguro naninibago lang kayo sa buhay may asawa. Tama, yun lang yun. So, just relax. Mag-isip ka na lang ng paraan kung paano mo masasalba ang relasyon nyo. At kung paano kayo babalik sa dati kaysa yung kung ano-ano iniisip mo. Pagkausap ni Liza sa kanyang sarili habang nakaupo sa sofa sa kanilang sala. Naisipan niya kasing manood ng movie. Pero wala naman siyang ibang ginawa kundi ang mag-overthink. Ni hindi na niya alam kung anong pinapanood niya. Kaya naman ay pinatay na lamang niya ang TV at naisipan niyang dalawin ang kaibigan niyang si Cathy sa kondo nito para makipagkwentuhan dito. Ngunit hindi niya binanggit dito ang sitwasyon nilang mag-asawa. Gusto niya lang talagang may makausap. Mabuti na lamang at sa susunod na linggo pa ang balik nito ng ibang bansa para sa pagmamodel nito. Kaya kahit papaano ay may makakausap pa siya. Pakiramdam niya kasi ay masisiraan na siya ng ulo sa bahay nila at panis na rin ang laway niya dahil lagi siyang tahimik at walang makausap. Umuwi rin naman agad si Liza bago pa maggabi dahil ayaw niyang mag-alala si Cameron. Nakalimutan niya kasing magpaalam dito. Nawala kasi sa isip niyang i-text ito sa dami ng iniisip niya kanina. Ngunit katulad ng nakasanayan niya ay hindi na naman sila nagpang-abot ni Cameron dahil maaga siyang nakatulog at gabing-gabi na ito umuwi.
Kahit na ilang beses nang nabigo si Laila sa tangka niyang ayusin ang tila nanlalamig nilang relasyon ni Cameron, ay hindi pa rin siya sumuko. Patuloy siyang sumubok na ayusin ito. Palagi niya itong pinaghahanda ng agahan. Kahit pa hindi rin naman ito matikman man lang ang mga luto niya dahil palagi itong nagmamadaling umalis. Sinubukan na rin niyang wag matulog ng maaga para abangan ng pag-uwi nito. Pero nakatulog na lang siya at lahat sa sala habang nakabukas pa ang TV ay hindi pa rin ito umuuwi. Kapag naman pinupuntahan niya ito sa opisina nito ay palagi itong wala kasi palagi itong nasa meeting, may kausap na kliyente sa labas o nasa production team para tutukan ng production. Ilang buwan pa ang lumipas na tila nasasayang lang lahat ng effort niya habang si Cameron naman ay tila wala lang sa kanya ang lahat ng iyon. Panay sorry lang nito pero hindi naman ito bumabawi. Ni ang yayain siyang magbakasyon ay hindi nito magawa. Samantalang dati-rati ay kung saan-saang lupalop ng Pilipinas sila nakakarating. Ngunit sa kabila ng lahat, ay pinipilit pa rin ni Laila ang sarili niyang unawain ang sitwasyon at maging ang asawang si Cameron. Hanggang sa umabot na siya sa sukdulan at hindi na niya nakayanan pang manahimik dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman at dahil sa dami ng tanong na gumugulo sa isip niya. Napagpasyahan niyang kumprontahin na si Cameron ngayong gabi. At dahil inaasahan na niyang gabing-gabi na ito uuwi, ay nagpalipas siya ng oras sa panonood ng TV sa sala habang nagkakape. Hindi naman siya nabigo dahil pagsapit ng 10:00 ng gabi ay umuwi na nga ito. Nagulat pa nga ito. Pagkakita sa kanya, nagising pa. Love, gabing-gabi na. Bakit gising ka pa? May pag-aalalang tanong ni Cameron, saka ito lumapit sa kanya upang gawaran siya ng halik sa ibabaw ng kanyang noo. We need to talk. Maikli, ngunit mariin niyang sabi. Agad naman siyang tinabihan ni Cameron matapos nitong ilapag sa center table ang bitbit nitong bag galing trabaho. What is it? Can we talk about it some other time? You see, it's already late. We have to sleep. I have to sleep. Maaga pa akong papasok bukas sa trabaho at pagod din ako. Marami akong inasikaso. Mahabang wika ni Cameron. Bakas sa mukha niya ang pagod. Ngunit, hindi na kaya ni Laila na sarilihin ang bigat ng dinadala niya. Kailangan na niya itong ilabas. At kailangan na nilang mag-usap bago pa tuluyang gumuho ang pundasyon ng kanilang relasyon at bago pa siya masiraan ng bait. Sa'yo na rin mismo nang galing. Maaga kang papasok bukas. Kaya kung hindi tayo ngayon mag-uusap, kailan pa? Tanong ni Laila sa malimig na boses. Bigla namang natahimik si Cameron at napaisip siya sa sinabi ni Laila. Kailan? Hindi niya rin alam masagot. Dahil ang nasa isip niya lang ngayon ay puro trabaho. Halos hindi na nga siya nagpapahinga. Ang tanging pahinga niya lang ay sa gabi kapag uuwi siya at matutulog sa tabi ng asawa. Ngunit bukod doon ay wala na. Dahil sunod-sunod ang kliyenteng kinakausap niya at hands-on din siya sa trabaho mula pagdisenyo, paggawa hanggang pag-deliver ng jewelry sa kanilang customers. Ano nang nangyayari sa atin? Mabigat ang loob na tanong ni Laila nang manatiling walang imik si Cameron sa kanyang tabi na paharap na nakaupo sa kanya. What do you mean? Sa lubong ang kilay na tanong ni Cameron na hindi malinaw na naiintindihan ang ibig ipakahulugan ni Laila sa kanyang sinabi. Halos hindi na tayo nagkikita. Lagi kang busy sa trabaho. Hindi mo nga ako magawang sabayang mag-agahan. Para akong walang kasama rito sa bahay. Halos hindi na kita maramdaman. Tuloy-tuloy na saad ni Laila. Naramdaman naman niya ang masuyong paghawak ni Cameron sa kanyang mga kamay. Kaya agad siyang napaangat ng tingin upang salubungin ang nangungusap nitong mga mata na nakapako sa kanya. Love, alam mo naman ang sitwasyon ko, hindi ba? Alam mo kung gaano ako kabisi sa trabaho. Halos hindi na nga ako nagpapahinga. Nakakapagpahinga lang ako kapag umuwi ako rito. Ikaw lang ang pahinga ko. Masuyong paliwanag ni Cameron. Hindi maitatanggi ni Laila na nakaramdam siya ng munting kilig sa huling sinabi ni Cameron. Natutuwa siyang marinig na itinuturing pa rin siyang pahinga ng asawa niya. Ngunit,
Hindi mapapawi ng matatamis nitong salita ang halos 2 taon niyang pagtitiis sa sitwasyon nilang mag-asawa. Sinusubukan ko namang intindihin ka. Sitwasyon mo. Sa halos 2 taon, wala akong ibang ginawa kundi intindihin ka. Pero sobra na eh. Pakiramdam ko wala na akong halaga sa'yo. Pakiramdam ko, nanilimos na lang ako ng pagmamahal, oras at atensyon mo. Pero kahit anong gawin kong pagsubok na ayusin ang relasyon natin o kahit man lang yung makasabay man lang kitang kumain, wala, lagi akong bigo. Hindi mo ako mapagbigyan. Mangiyak-ngiyak ng tugon ni Laila na medyo nagiging emosyonal na. Dahil muli na namang nanariwa sa kanyang isipan ang tila pambabaliwala ni Cameron sa effort niya na isalba ang relasyon nila bago pa sila tuluyang manlamig sa isa't isa. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Cameron, kasabay ng pagbitiw niya sa kamay ni Laila. Sawa ka na ba? Pagod ka na ba? Ganun ba yun? Walang emosyong tanong ni Cameron na hindi inaasahan ni Laila. Tila mali ang interpretasyon nito sa mga sinabi niya. Cameron, hindi. Hindi ako pagod. At hindi ako mapapagod na intindihin ka. Ang sa akin lang, sana wag naman laging ganito. May mga pangangailangan din ako bilang asawa mo. Hindi pera mo ang kailangan ko, ikaw. Ikaw ang kailangan ko. Kailangan ko ng oras mo, ng atensyon mo, ng pagmamahal mo. Mahabang saad ni Laila para linawin sa asawa ang pinupunto niya. Pati ba pagmamahal ko sa'yo kina-question mo na? Tila dismayadong tanong ni Cameron na ikinainit naman ang ulo ni Laila dahil parang biglang siya ang na-hot seat gayong ang nais lamang niya ay isalba ang relasyon nila. Cameron, hindi! Hindi ganun yon! Hindi na napigilan pang sigaw ni Laila dahil tila hindi sila nagkakaintindihang dalawa sa nagiging takbo ng kanilang usapan. Kahit kailan, hindi ko pinaramdam sa'yong hindi na kita mahal. Saka kung oras lang naman ang kailangan mo. Sa pagkakatanda ko na ibibigay ko naman sa'yo yun. Sa'yo pa rin naman ako umuuwi at magkatabi tayo sa pagtulog. Nagte-text din naman ako sa'yo kahit nasa opisina ako pag may oras ako. Ano pa bang gusto mo? Tila may panunumbat na saad ni Cameron na tuluyang nagpabagsak ng mga luha ni Laila na kanina pa niyang pinipigilan. Di mo naintindihan eh. Hindi sapat yun. Hindi mo ako asawa para lang uwian mo o makatabi mo sa pagtulog. Asawa mo ako para maging karamay mo sa lahat. Pero sa nangyayari, hindi ko ramdam na kailangan mo ako sa buhay mo eh. Hindi ko ramdam ang halaga ko. Hindi mo man lang nga naisip kung kumusta na ako. Kung ayos lang ba ako tuwing naiiwan ako mag-isa rito. Umiiyak na saad ni Laila. Ngunit natigil ang pag-iyak niya nang bigla na lamang marahas na tumayo si Cameron. Ako ang hindi mo maintindihan. Lahat ng ginagawa kong to para sa iyo rin. Para sa future natin. At akala mo ba madali sa akin tong ginagawa kong pagpapakahirap sa trabaho? Laila, tao lang ako. Napapagod din ako. Nauubos din ako. Kaya sana naman, huwag ka nang dumagdag, please lang. May panunumbat na tugon ni Cameron na ikinaawang ng bibig ni Laila. Ilang segundong nawalan ng imik si Laila. Bago siya walang buhay na natawa, kasabay ng muling pag-uunahan ng mga luha niya nang mag-sink in sa kanyang mga sinabi ni Cameron. Pabigat lang pala ako sa iyo eh. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit para kang may tinatakasan sa sobrang pagmamadali mong umalis sa umaga. Ako pala ang tinatakasan mo. Puno ng pait na sambit ni Laila. Habang patuloy pa rin sa pagtulo, ang mga luha niyang daig pa ang tubig sa gripo na hindi maubos-ubos. You know what, Laila? This conversation is nonsense. Kaya mabuti pa, tapusin na natin tong pag-uusap na to. Matulog ka na. Matutulog na rin ako. Pagtatapos ni Cameron sa kanilang usapan. At bago pa man makapagsalita si Laila, ay naramdaman na niya ang paglapat ng labi ni Cameron sa kanyang noo. Good night. Mahinang sambit nito, saka ito pumasok sa kanilang silid. Naiwang mag-isa si Laila sa sala, habang panay pa rin ang kanyang pag-iyak. At nang sumara ang pinto ng kanilang silid, ay mas lalo pang lumakas ang kanyang iyak. Ngunit sinikap niyang hindi gumawa ng anumang ingay, dahil ayaw niyang maistorbo pa niya
ang tulog ng kanyang asawa na pabigat na pala ang tingin sa kanya. Halos 1 oras din siyang nanatili sa sala habang walang tigil sa pag-iyak bago siya pumasok sa kanilang silid kung saan ay naabutan niyang mahimbing lang natutulog ang kanyang asawa. Kinaumagahan ay nagising si Lilah na wala na sa tabi niya si Cameron. Tumingin agad siya sa bedside table sa pag-asang may iniwan itong note doon pero wala siyang nakita. Chinek niya rin ang phone niya pero wala itong mensahe kahit isa. Tila kinalimutan na lamang nito ang naging sagutan nila kagabi. Kaya buong araw ay iyon ang laman ng isip ni Lilah hanggang sa may mabuong ideya sa isip niya pagsapit ng gabi. Kung pabigat lang din naman ako sa'yo, mas mabuti pang umalis na lang ako sa buhay mo. Sambit ni Lilah sa kanyang sarili, saka siya mabilisang nag-impake ng mga gamit niya na pinagkasya lamang niya sa isang maleta para hindi siya mahirapan. Nang matapos siyang mag-impake, ay agad niyang tinext si Cameron para ipagbigay alam dito ang naging desisyon niya. Nang mapadala na niya ang kanyang mensahe, ay muli pa niyang chinek ang mga gamit niya para tiyaking wala na siyang nakalimutan. Pagkatapos, ay ilang minuto pa niyang pinagmasdan ang bawat sulok ng kanilang silid. Para kahit umalis na siya, ay malinaw pa rin sa kanyang alaala ang silid na tanging lugar sa kanilang bahay na masasabi niyang naging saksi sa pagsasama nila ni Cameron. Nang magsawa siya, ay doon lamang siya tumayo mula sa pagkakaupo niya sa kama. Saka mabibigat ang yabag na tinungo niya ang pinto palabas ng kanilang bahay. Ngunit, laking gulat niya nang bago pa man siya makalapit sa pinto ay marahas na itong bumukas at iniluwa nito ang humahangos na si Cameron. Light! Hindi na natapos pa ni Cameron ang sana'y sasabihin niya nang dumako ang tingin niya sa maletang hawak ni Lilah. So it's true? Tanong ni Cameron sa mahinang boses na halos bulong na lang sa hangin. Nasabi ko na ang lahat ng kailangan ko sabihin at nagawa ko na rin ang makakaya ko para maisalba ang relasyon natin. Pero lahat ng yun baliwala lang sa'yo. Narinig ko na rin ang mga dapat kong marinig at malino na sa aking pabigat ang tingin mo sa akin. Dagdag pa sanin. Kaya mabuti pang maghiwalay na tayo. Walang prenong saad ni Lilah at lalampasan na sana niya si Cameron. Ngunit mabilis siya nitong hinawakan sa braso at niyakap siya ng mahigpit. No, you're not leaving. Aayusin natin to. Mariing pagtutol ni Cameron. It's too late. Marami kang oras para bumawi pero wala kang ginawa. At kagabi nung nagkasagutan tayo, sinabi ko na lahat ng hinaing ko pero wala lang yun sa'yo. Pinaramdam mo pa sa akin na kasalanan ko dahil hindi ko maintindihan ang sitwasyon mo. Kaya tama na. Itigil na natin to. Walang buhay na tagwan ni Lilah. Tila naman hid na siya matapos ang ilang ulit niyang pagkabigo na ayusin ang relasyon nilang mag-asawa. Mas lalo pang hinigpitan ni Cameron ang pagkakayakap niya kay Lilah na tila ba wala siyang balak na pakawalan nito. No! You'll stay! Dito ka lang sa tabi ko. Hindi ka aalis. Pasigaw na saad ni Cameron habang pahigpit ng pahigpit ang pagkakayakap niya kay Lilah na napapangiwi na sa sakit. Ano ba, Cam? Nasasaktan ako! Sigaw ni Lilah habang nagpupumiglas nang hindi na niya nakayanang indahin ang sakit na hatid ng mahigpit na pagkakayakap sa kanya ni Cameron. Tila hindi naman siya narinig ni Cameron dahil humigpit lang lalo ang yakap nito, sabay sabing, I'll do everything. Just please, don't leave. I love you. Pagmamakaawa ni Cameron sa malambing na boses. Patuloy pa rin ang pagpupumiglas ni Lilah mula sa pagkakayakap ni Cameron habang nag-uunahan na sa pagtulo ang mga luha niya. Masakit para sa kanya na marinig ang pagmamakaawa ng asawa. Ngunit sa paraan ng pagyakap nito sa kanya ay tila wala na itong pakialam kahit pa nasasaktan na siya. Taliwas sa mga salitang binitawan nito. Kaya buo na ang desisyon niya. Aalis na siya habang hindi pa ganoon kalala ang sitwasyon nila. Nang sa gayon ay masasayang alaala ang babaunin niya sa kanyang pag-alis. Mga alaala na magkasama nilang binuo sa 5 taon nilang mag-boyfriend-girlfriend. Nang hindi na matiis pa ni Lilah ang sakit na kanyang nararamdaman dahil sa higpit ng yakap ni Cameron, ay buong lakas niya itong tinulak. Dahilan para mapaupo ito sa sahig.
Kinuha niya naman ang pagkakataong iyon para makaalis hila-hila ang maleta niya. Saktong palabas na siya ng gate nang tawagin siya ni Cameron. Ngunit sa halip na lingunin ito, ay nagtuloy-tuloy siya sa paglabas ng gate at walang lingon likod na tumuwid para takasan si Cameron. Layla! Umaalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ni Cameron nang masaksihan niya kung paanong tumilapon si Layla matapos itong mabangga ng dumaang truck. Dali-daling nilapitan ni Cameron ang asawang nakahandusay nasa kalsada, duguan at wala ng buhay. Dinala niya pa ito sa ospital sa pag-asang mare-revive ito ng mga doktor, ngunit wala na silang nagawa pa. At wala na ring nagawa si Cameron, kundi ang mapaluhod sa malamig na sahig ng ospital at humagulgol habang tila sasabog na ang kanyang dibdib sa halo-halong emosyon. Labis siyang nagluluksa sa nangyari at hindi niya matanggap na wala siyang nagawa para iligtas ang kanyang asawa, di yung nasaksihan niya kung paano ito nasagasaan. Labis-labis din ang kanyang pagsisisi dahil alam niya sa sarili niyang na wala si Layla na baon ng lahat ng hinanakit nito sa kanya. Sinisisi niya rin ang kanyang sarili sa nangyari dahil kung hindi niya ito pinigilang umalis, ay hindi sana ito tatakbo. Hindi sana ito masasagasaan. Hindi sana ito mamamatay. Wala ngang ibang ginawa si Cameron sa mga sumunod na araw, linggo at buwan, kundi ang magluksa at sisihin ang kanyang sarili sa nangyari. Tila nawala na siya ng ganang mabuhay. Ni hindi na nga siya pumapasok pa sa trabaho dahil wala na rin namang saysay ang pera niya dahil wala na ang asawa niya. Palagi na lamang din siyang nakakulong sa silid nila ni Layla habang iniiyakan at niyayakap ang damit nito na tila ba wala na siya sa katinoan. Madalas niya ring makita ang imahe ni Layla sa kahit saang sulok ng kanilang bahay. Lumuluha ito ng dugo at malungkot ang mga matang nakatitig sa kanya. Halos hindi na rin siya kumakain at natutulog. Kaya naman ay labis nang nababahala ang kanyang mga magulang sa kondisyon niya. Dahilan para kausapin siya ng mga ito at payuhang magbakasyon sa malayong probinsya para makalimot at hanapin ang kanyang sarili. Habang ang ama naman niya ang tututok muna sa pagpapatakbo sa kumpanya niya. Noong una ay ayaw pang pumayag ni Cameron sa suhestyon ng kanyang mga magulang dahil ayaw niyang umalis sa bahay nila ni Layla. Sa pag-asang panaginip lamang ang lahat at isang araw ay magigising na lamang siya na katabi na niya ito sa pagtulog. Ngunit pinilit siya ng mama niya at nangako itong hindi na siya guguluhin pa ulit at hahayaan na siya sa gusto niyang gawin niya sa buhay niya kapag nagawa niyang manatili sa probinsya ng 2 buwan. Kaya naman ay pumayag na rin siya sa huli. Kaya ito siya ngayon at mag-isang nakatambay sa talon. Nakaupo lamang siya sa isang tabi at wala sa sariling naghahagis ng mga bato sa tubig. Kung nakakapagsalita lang ang tubig, baka kanina pa yan nagreklamo sa kababato mo. Biglang nabitin ang kamay ni Cameron sa ere na may hawak ng bato na ibabato niya sana sa tubig nang may narinig siyang nagsalita sa kanyang likuran na kaboses ni Layla. Noong una ay inakala pa niyang dinadaya lamang siya ng kanyang pandinig, kaya hindi niya iyon pinansin. Ngunit muling nagsalita ang tinig na kanyang narinig. Kung may galit ka sa mundo o kaya wala ka magawa sa buhay mo, bakit hindi ka maligo sa halip na binabato mo ang tubig? Nakakalamig ng ulo ang tubig dito. Sayang din naman ang pagdayo mo rito kung hindi ka lang din maliligo. Mukha ka pa namang nanggaling pa sa malayong bayan. Sa pagkakataong ito ay nabitawan na ni Cameron ang hawak niyang bato. Saka marahas siyang napatayo at napaharap sa kanyang likuran upang alamin kung sino ang may-ari ng boses na kanina pang kumakausap sa kanya. Agad namilog ang kanyang mga mata nang makita ang isang babaeng nakatayo ilang metro ang layo mula sa kanya. Nakasuot ito ng puting bestida at nakalugay ang buhok nitong lampas balikat na isinasayaw ng hangin kasabay ng bestida nitong hanggang tuhod ang haba. Ngunit wala roon ang atensyon ni Cameron, kundi nasa mukha nitong nahahawig kay Layla. Ba't ganyan ang reaksyon mo? Tanong ng babae sa malumanay na boses. Para kang nakakita ng multo. Dagdag pa nito. Multo ka naman talaga.
Wala sa sariling tugon ni Cameron. Alam niya kasi sa sarili niyang ang babaeng kanyang kaharap ay likha lamang ng kanyang isipan dahil sa pangungulila niya sa kanyang asawa. Alam kong nakasuot ako ng puti at may kahabaan din ang nakalugay kong buhok, pero hindi ako multo. Hindi nga ako maputi. Morena ako, morena. Yung mga multo sa pelikula, parang mga ewan na nagliliwanag pa. Sana all. Mahabang saad ng babae na nagpabalik kay Cameron sa wisyo. Imposible kasing multo ni Laila ang kausap niya dahil hindi ganoon ang paraan ng pananalita ni Laila kahit noong bago pa maging sila. Pero kung hindi si Laila ang kaharap ko, sino to? Naitanong na lamang ni Cameron sa kanyang isipan. Mas pinakatitigan pa ni Cameron ang kanyang kaharap para tiyaking hindi ito multo. At habang sinusuri niya ito, ay doon lamang niya napansin na hawig nga lang talaga ito ni Laila. May ilang detalye pa rin ang kanilang muka ang nagkakaiba, ngunit hindi mo agad iyon mapapansin sa unang tingin. Ang layo rin ang kulay ng balat nito kay Laila, at sa tansya niya ay mas matangkad ito kay Laila. Ngunit hindi pa nakontento si Cameron sa pagsuri sa babae sa malayo. Nilapitan pa niya ito at tinusok niya ang kanang pisngi nito gamit ang hintuturo niya sa kaliwang kamay. Totoong tao ka talaga? Gulat na tanong ni Cameron kasabay ng pagbawi niya ng kanyang kamay. Malamang, hindi nga tumagos ang kamay mo sa pisngi ko eh. Pabalang na sagot ng dalaga. Pero, papaanong kamukha mo siya? Nagugulo ang tanong ni Cameron. Agad namang nagsalubong ang kilay ng kanyang kaharap dahil sa kanyang sinabi. Sinong siya? My wife. Mahina at halos pabulong ng tugon ni Cameron. Agad namang nag-sink in sa dalaga ang mga bagay-bagay. At kahit hindi siya magtanong, ay may ideya na siya kung anong nangyari sa asawa nito. Dahilan para pagkamalan siya nitong multo. Nakikiramay ako. Nag-aalangan pang wika ng dalaga na hindi alam kung paano ang magiging reaksyon niya sa kaalamang kamukha niya ang namatay na asawa ng kaharap. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Tanong ni Cameron na ikinakunot ng noon ng kausap. Ngunit agad din namang nawala ang pagkakunot na noon nito, saka sumagot. Catalina, pagpapakilala nito. I'm Cameron. Pagpapakilala rin naman ni Cameron at ilalahad niya sana ang kamay niya rito upang makipagkamay nang biglang may magsalita. Ate Lina, hindi pa ba tayo maliligo? Ang init na! Pasigaw na tanong ng isang bata. Doon lamang napansin ni Cameron na may mga bata pala silang kasama sa talon. Nakatayo ang mga ito sa bandang likuran ni Catalina at mga naiinit na ang itsura. Nasa 4 ang bilang nila. Lagot! Nakalimutan kong may mga kasama nga pala akong chikiting. Sambit ni Catalina na noon lang din naalala mga pinsan niyang madalas niyang yayaing maligo sa talon tuwing Sabado dahil wala siyang pasok. Isa siyang guro sa elementarya. Ngunit kahit Sabado at Linggo ay para pa rin siyang nasa klase dahil mga bata ang madalas niyang kasama. Mahilig kasi siya sa bata dahil nag-iisang anak lang siya at sabik siyang magkaroon ng kapatid mula pa pagkabata. Pasensya na, pero kailangan ko nang asikasuin mga alaga ko. Paghingi ng paumanhin ni Catalina at tatalikuran na sana niya si Cameron para lapitan ng mga bata. Ngunit bigla siya nitong hinawakan sa siko. Pwede ba akong maki-join sa inyo? Tanong ni Cameron. Ha? Bakit ka nagtatanong? Hindi ko naman pag-aari itong talon. Tugon naman ni Catalina. Baka kasi ayaw niyong maibang tao rito. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi naman ako makikisali sa pagligo niyo. Doon lang ako sa pwesto ko kanina. Wika ni Cameron. Ayaw pa niyang umalis ng talon. Dahil nais niyang mapagmasdan pa na matagal ang dalaga. Dahil tila nabawasan ang lungkot niya nang makita niya ito. Ikaw ang bahala. Sige, puntahan ko na ang mga bata. Tanging tugon ni Catalina bago niya inasikaso ang mga bata na mahigpit niyang pinantayan sa pagligo sa talon habang tahimik lang naman silang pinapanood ni Cameron. Sa panonood ni Cameron ay hindi niya namalayang sumilay na pala ang munting ngiti sa mga labi niyang matagal nang laging nakatikom at hindi ngumingiti. Tila gumaan kasi ang kanyang pakiramdam habang pinagmamasdan si Catalina na makipaglaro at makipagkulitan sa mga bata. At tila isang sakit na nakakahawa
ang mga ngiti at tawang nakaukit sa manipis at natural na mapulang labi nito. At hanggang sa umahon mula sa tubig sina Catalina, ay nakangiti pa rin si Cameron nang hindi niya namamalayan. Mas gwapo ka kapag nakangiti. Nangingiting saad ni Catalina nang madadaanan na niya si Cameron. Paalis na kasi sana sila, ngunit biglang dali-daling tumayo si Cameron at nagsalita. Hatid ko na kayo. Bigla ang alok ni Cameron na ikinagulat ni Catalina. Ngunit nakabawi naman agad siya sa pagkabigla at agad din niyang tinanggihan ang alok nito. Ipinaliwanag naman agad ni Catalina ang dahilan ng pagtanggi niya. Bukod kasi sa hindi niya pa naman ito ganoon kakilala, ay malapit lang din ang uuwian nila. Mga ilang minutong lakaran lang. Saka magtatanghali pa lang naman at kilala nila lahat ng mga nakatira sa kanilang lugar. Kaya hindi rin delikado para sa kanila ang maglakad pa uwi na sila-sila lang. Kaya naman ay wala nang nagawa pa si Cameron kundi tanawin na lamang ang papalayong si Catalina kasama ang mga bata. At nang tuluyan itong mawala sa paningin niya, ay tila bulang nawala ang munting sayang nararamdaman niya kanina. Ngunit dahil hindi naman ganoon kalaki ang probinsyang napuntahan ni Cameron, ay muli ring nagtagpo ang landas nila ni Catalina nang minsang pumunta siya sa simbahan para magdasal. Mabuti naman at naisipan mong dito magpunta para magdasal kaysa pinagbabato mo ang tubig sa talon. May hinig ng pagbibirong wika ni Catalina nang naglalakad na sila palabas ng simbahan. Kailangan ko lang huminga saglit. Seryosong saad ni Cameron. Tama yan. Dahil tiyak akong hindi rin naman nanaisin ng asawa mo na makita kang malungkot. Tugon ni Catalina na masayang makitang sinusubukan ni Cameron na bumangon mula sa pagkakalugmok dito. Unang kita niya kasi rito ay para itong walang kabuhay-buhay. Pero ngayon ay tila umaliwalas na ang aura nito na animoy nabigyan ito ng pagkakataong magsimula ulit. Siya nga pala, mag-isa ka yata. Wala ka bang kasamang mga bata ngayon? Biglang tanong ni Cameron. Mahina na lamang na natawa si Catalina. Akala mo lang yun. Nasa tabi-tabi lang mga yun. Naghahanap ng mga pwedeng bilhin. Maya-maya, magsisisulputan na yung mga yun para hilahin ako para bilhin ang mga gusto nila. Hindi nga nagkamali si Catalina sa kanyang sinabi. Dahil mula sa kung saan ay isa-isang nagsisulputan ng mga batang lagi niyang kasakasama. Saka pinag-aagawan siyang hilahin sa magkakaibang direksyon. Binigyan naman siya ni Cameron ng nag-aalala at nagtatanong na tingin. Kailangan mo ba ng tulong? Tanong ni Cameron dahil 4 na bata ang nakahawak kay Catalina. 2 sa bawat kamay at sa magkabilang direksyon siya gustong hilahin kaya hindi rin niya magawang makaalis sa kanyang kinatatayuan. Binigyan ni Catalina ng matamis ng ngiti si Cameron sa kabila ng pagkakagulo ng mga bata. Ayos lang ako. Sanay na ako sa mga chikiting na to. Nakangiti niya. Sige, mauna na ka. Hindi na natapos pa ni Catalina ang sanay pagpapaalam niya kay Cameron. Nang bigla na lamang hilahin ng 2 sa mga pinsan niya si Cameron habang nanatili namang nakahawak sa magkabilayang kamay ang 2 pa. Kuya Pogi, sama ka sa amin! Bili tayong cotton candy ron sa mamang nagtitinda sa labas! Agad namang nanlaki ang mga mata ni Catalina sa hiya dahil sa ginawa ng 2 bata. Why, Paolo? Huwag kang basta-basta nangihila. Mamaya may lakad pala si Pogi. Si Cameron. Pagsaway ni Catalina sa batang si Paolo na nakahawak sa kaliwang kamay ni Cameron. Agad naman siyang binigyan ni Cameron ng tipid ng ngiti. Don't worry, wala akong lakad, kaya ayos lang. Hindi na nakapagsalita pa si Catalina nang tila pagkaisahan silang hilahin ng mga bata patungo sa direksyong itinuro ni Paolo para bumili ng cotton candy. Ngunit hindi pa roon na kontento si Cameron. Binilhan pa nito ng sorbete sa mga bata at maging siya. Pagkatapos ay niyaya pa sila nitong mamasyal sa bayan sakay ng kotse nito, na agad namang ikinatuwa ng mga bata, kaya wala na ring nagawa pa si Catalina kung hindi ang pumayag. Buong araw silang namasyal at kung ano-ano na lang ang binili ni Cameron sa mga bata habang napapakamot na lang sa batok niya si Catalina dahil sa hiya. At nang maggagabi na, ay doon na lamang nagyaya si Cameron na ihatid na sila pa uwi, na hindi na tinanggihan pa ni Catalina dahil malayo pa ang uuwian nila
At halata na rin ang pagod sa mga bata dahil sa maghapon nilang pamamasyal. At dahil nga alam na ni Cameron ang bahay nilang magpipinsan na halos magkakatabi lang, ay hindi na naging mahirap dito ang dumalaw-dalaw para yayain silang mamasyal ng mga bata. Sa 2 buwang pananatili ni Cameron sa probinsya, ay naging malapit na ang loob niya sa mga bata at ganoon din naman ang mga ito sa kanya. Nalubhang ikinatutuwa ni Catalina dahil nakikita niyang sumisigla na ang binata at tila nalilimutan na nito ang sakit na dulot ng pagkawala ng asawa nito. Ngunit hindi niya rin maiwasang mabahala at mangamba dahil alam niya sa sarili niyang unti-unti nang nahuhulog ang loob niya rito na para sa kanya ay hindi dapat at hindi tama dahil kamamatay lang ng asawa nito. Nabanggit din sa kanya ni Cameron na hindi ito magtatagal sa probinsya nila dahil may naiwan itong kumpanya at buhay sa Manila. Kaya hindi nga talaga siya pwedeng mahulog ng tuluyan dito dahil masasaktan lang din siya kapag umalis na ito. Ngunit may parte rin sa kanya ang nais itong makasama sa bawat araw na lilipas para masulit niya ang mga natitira pa nitong araw sa probinsya. Kaya naman isang gabi ay niyaya niya itong sumabay sa kanilang maghapunan bago umuwi. Matapos sila nitong ihatid galing sa pamamasyal kung saan ay maging ang mga magulang niya ay nakapalagayan din ito ng loob na gustong-gusto si Cameron para sa kanya. Kahit sinabi naman na niyang may asawa na ito at kamamatay lang. Ito kasi ang unang beses na may dinala siyang babae sa bahay nila. Dahil sa dami ng nanligaw sa kanya noon ay wala siyang in-entertain dahil subsub siya sa pagtuturo. Sa kabilang banda naman ay tumawag na si Cameron sa mga magulang niya matapos ang 2 buwan niyang pag-iwas sa mga ito. Dahil sa kagustuhan niya noong mapag-isa at mawala na lang na parang bula sa mundo. Kinwento niya sa mga ito ang tungkol kay Catalina at inamin niya ring mahal na niya ang dalaga. At nais niyang magtagal pa sa probinsya dahil gusto niyang kasama na niya ito sa pagbalik niya ng Manila. Cameron, anak, may kailangan kang malaman. Pero saka na namin sasabihin ng papa mo pagpunta namin dyan sa probinsya. Gusto rin naming makausap ang mga magulang ni Catalina. Ang wika ng mama niya bago naputol ang kanilang pag-uusap na hindi nawala sa kanyang isipan hanggang sa makarating ng probinsya ang mga magulang niya na kaagad namang nagyayang pumunta sa tahanan ni Catalina. Naguguluhan man si Cameron sa mga nangyayari, ay nagmaneho pa rin siya patungo kina Catalina kasama ang mga magulang niya. At sa buong biyahe ay walang imik ang mga ito at mga hindi mapakali habang may hawak-hawak pang envelope ang mama niya. Ang papa naman niya ay nakahawak sa kamay ng mama niya na parabang pinapakalma ito. Hanggang sa marating nila ang bahay ni Catalina ay walang imik ang mga magulang niya. Nagsalita lamang ang mga ito nang makaharap na nila sa sala si Catalina at ang mga magulang nito. Ngunit sa hindi malamang dahilan ay pinakiusapan siya ng mga ito na umalis na muna at isama si Catalina dahil may mahalaga raw itong sadya sa mga magulang niya. At kahit pa pareho sila ni Catalina na naguguluhan sa nangyayari, ay wala na silang nagawa pa kundi ang sumunod nang nangako ang mga magulang ni Cameron na sa pagbalik nila, makalipas ang ilang oras ay masasagot na ang mga tanong nila. Nilayo nga ni Cameron si Catalina sa kanilang bahay at pumunta na muna sila sa bayan para doon magpalipas ng oras. Samantalang nagsimula naman ng ilahad ng mama ni Cameron na si Camille ang sadya nila sa mag-asawang sina Merlina at Arturo. Ayoko kayong pangunahan bilang mga magulang ni Catalina, pero masyado ng matagal na panahon ang lumipas. Panahon na siguro para malaman niya ang tungkol sa kapatid niya, lalo pat tila iisang lalaki lang ang minamahal nila. Pagbubukas ni Camille ng usapan na hindi na nagpaligoy-ligoy pa dahil seryosong bagay ang kanilang pag-uusapan. Paanong alam niyo ang tungkol dyan? Saka, anong ibig niyo sabihin na iisang lalaki lang ang minamahal nila? Kilala ba ninyo ang aming bunsong anak? Gulat at naguguluhang tanong ni Merlina. Agad namang iniabot ni Camille kay Merlina ang envelope na kanina pa niyang hawak na tinanggap din naman ito kaagad. Naroon lahat ng files na nakalap ng investigador sa loob ng halos kalahating taong paghahanap nito. At habang isa-isang tinitignan ng mag-asawang Merlina at Arturo ang laman ng envelope na karamihan ay larawan nilang pamilya
Kasama ang bunso nilang anak, bago nila ito ipaampon, ay doon na nagunahan sa pagtulo ang kanilang mga luha. Bakit meron kayo nitong mga to? Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Arturo na naguguluhan pa rin sa nangyayari. Ang anak ninyong si Laila. Siya ang napangasawa ng anak naming si Cameron. Bago pa siya mawala, lumapit siya sa aming mag-asawa para humingi ng tulong. Nagpatulong siyang hanapin ang pamilya niya. Ang totoong pamilya niya. Ngunit, natagalan kaming mahanap kayo. Dahil ang alam lang ni Laila, ipinaampon niyo siya noong sanggol pa lamang siya. Dahil sa pagiging sakitin niya para maipagamot siya. Bukod doon, wala na siyang ibang alam. Wala na rin naman siyang mapagtanungan dahil pareho lang wala ang mga kumupkup sa kanya. Pero, nang mawala si Laila, doon kami nagdesisyong mas pag-igtingin ang paghahanap sa inyo. Para kahit nasa kabilang buhay na si Laila, ay matupad man lang namin ang kahilingan niyang mahanap ang pamilya niya. Salaysay ng ama ni Cameron na si Aaron. Teka, asawa ni Cameron ang anak namin? Hindi makapaniwala ang tanong ni Merlina. Ibig sabihin, wala na ang anak namin? Tanong naman ni Arturo na biglang naikuyom ang kanyang kamao nang makaramdam siya ng hindi maipaliwanag na sakit sa kanyang dibdib dahil sa kanyang nalaman. Ikinalulungkot naming masamang balita ang hatid namin sa inyo. Pero karapatan ninyong malaman ang totoo at ang tungkol sa pagpanaw ng anak ninyong si Laila. Malumanay na wika ni Camille na pinipigilan lamang ang sariling maging emosyonal. Hindi totoo yan. Buhay ang anak namin. Buhay siya. Sambit ni Merlina habang sunod-sunod ang ginagawa niyang pag-iling sa gitna ng kanyang walang tigil na pag-iyak para paniwalain ang sariling hindi totoo ang kanyang mga narinig. Humugot pa muna ng malalim na hininga si Camille bago siya muling nagsalita. Alam kong mahirap paniwalaan. Pero nariyan na sa envelope na hawak ninyo ang patunay. Nandyan ang adoption papers ni Laila. At maging ang iba pang mga patunay na si Laila ang batang kinupkop at pinalaki ng mag-asawang pinagkatiwalaan ninyo ng inyong anak. Nang magtagal, ay nakumbinsi rin ni na Camille ang mga magulang ni Catalina. Kaya sa halip na itanggi pa ang pagpanaw ng kanilang anak, ay pinili na lamang nilang magtanong ng tungkol kay Laila para kahit papaano ay makilala nila ang kanilang nawalay na anak at malaman nila ang naging buhay nito sa loob ng mahabang panahon. Alam na ba ito ni Cameron? Maya-maya ay tanong ni Merlina nang humupa na ang kanyang emosyon at makapag-isip na siya na maayos. Hindi pa, pero balak ko ring sabihin sa kanya at kay Catalina ang tungkol dito. Mabilis na tugon ni Camille. Kung maaari sana, kami na ang kakausap kay Catalina. Hayaan niyong kami na ang magsabi sa kanya ng totoo. Paghingi ng pabor ni Merlina na agad namang pinagbigyan ni Camille. Nauunawaan ko. Hayaan ninyo't pagdating nila, aalis din kami kaagad para makapag-usap kayong pamilya ng kayo lang. Ang tugon ni Camille. Nang makabalik nga sina Cameron at Catalina galing bayan, ay agad na umalis ang pamilya ni na Cameron. At pagkaalis nila, ay ipinagtapat ng mga magulang ni Catalina sa kanya ang lahat-lahat na labis na dumurog sa puso ni Catalina. Wala siyang kaalam-alam na may kapatid pala siya. Buong buhay niya ay sabik siyang magkaroon ng kapatid dahil inakala niyang nag-iisang anak lang siya. Ngunit, ang higit na mas masakit para sa kanya ay ang katotohanan kailanman ay hindi na niya makikilalang nakababata niyang kapatid dahil wala na ito. Ngayon ay nauunawaan na rin niya kung bakit ganoon na lamang siya kung titigan ni Cameron nang unang kita nito sa kanya. Dahil sa nakita niyang mga larawan ng kapatid niya na galing sa mga magulang ni Cameron, ay hindi nga nagkakalayo ang kanilang mga muka. Sa kabilang banda naman, ay halos sumabog na ang ulo ni Cameron sa kanyang mga nalaman. Inakala pa niyang pinaglalaroan lamang siya ng kanyang mga magulang. Dahil pinilit siya ng mga ito na pumunta sa probinsya kung saan naroon ang totoong pamilya ng kanyang asawa, nang hindi man lang siya sinasabihan tungkol doon. Ngunit, naunawaan niya rin naman agad ang mga ito, nang aminin ng mga ito sa kanya na ang gusto lang naman talaga nila ay makilala niya ang pamilya ni Laila. Baka sakaling maibsan ang sakit na kanyang nararamdaman.
Hindi rin naman nila inaasahang mahuhulog siya kay Catalina na nakatatandang kapatid pala ni Laila. Ngunit dahil sa nalaman niya, ay bigla siyang napaisip kung tama bang may maramdaman siyang espesyal kay Catalina. Gayong kapatid ito ng pumanaw niyang asawa. Gulong-gulo na siya. Hindi na niya alam kung ano ang gagawin niya. Kaya naman ay naisipan niyang sumama na lamang sa mga magulang niya sa pagbalik ng mga ito sa Manila. Para takasan ang lahat at sa pag-asang makakalimutan din niya si Catalina kapag inabala niya ang sarili niya sa pagtatrabaho. Ngunit bago iyon, pinuntahan niya muna si Catalina sa kanilang bahay para magpaalam. Tila may yelong bumabalot kina Cameron at Catalina nang sila'y magkausap para magpaalamanan. Malamig kasi ang pakikitungo nila sa isa't isa at tila kapwa sila nagpipigil na ipakita ang tunay na nilalaman ng kanilang mga puso. Kaya hanggang sa makabalik ng Manila si Cameron ay hindi sila nagkaaminan. Inabala nga ni Cameron ang sarili niya sa trabaho. Wala siyang ibang ginawa kundi magtrabaho at halos sa opisina na siya natutulog. Madaling lang siyang umuwi. Ngunit kahit anong gawin niya, ay kusa pa rin pumapasok sa isip niya si Catalina. Lalo na ang matamis nitong ngiti at ang mga tawa nitong tila musika sa kanyang pandinig. Si Catalina naman ay tila nawala ng sigla. Nagtuturo pa rin ito sa mga bata. Ngunit palaging lumilipad ang isip nito. Hindi maalis sa isip niya si Cameron at paulit-ulit siyang napapatanong sa kanyang isipan kung kumusta na ito at kung anong pinagkakaabalahan nito. Ganoon ang naging buhay nila sa loob ng ilang buwan hanggang sa hindi na nakatiis pa si Cameron at pinuntahan na niya si Catalina sa probinsya. Kumuha na lamang siya na magmamanage ng kumpanya niya na magre-report sa kanya ng mga bagay-bagay at makakapalitan niya ng email para sa mga disenyo ng jewelry. Cameron, anong ginagawa mo rito? Gulat tatanong ni Catalina nang bumungad sa kanya si Cameron pagbukas niya ng pinto ng kanilang bahay. Gabi na at nakasarado na ang pinto ng kanilang bahay dahil patulog na silang mag-anak nang bigla itong kumatok. Patawarin mo ko, Catalina. Hindi ko kayang kalimutan ka. Sinubukan kong alisin ka sa sistema ko pero hindi ko magawa. Hindi na magkandamayaw na wika ni Cameron na hindi na mapigilan pa ang nag-uumapaw niyang pagmamahal para kay Catalina. Anong ibig mong sabihin? Nauutal na tanong ni Catalina kahit pa may ideya naman na siya sa kung anong ibig sabihin ng mga winika ni Cameron. Mahal kita, Catalina. At sa mga buwang lumipas, araw-araw kang laman ng isip ko. Hindi ka maalis sa isip ko mula nang masilayan ko ang iyong maamong muka at ang matatamis mong ngiti. At palagi ring nagpapaulit-ulit sa tenga ko, yung mga tawa na parang musikang hindi nakakasawang pakinggan. Madamdaming pag-amin ni Cameron na ikinalunok ni Catalina. Ramdam ni Catalina ang biglang pagtalo ng puso niya sa tuwa sa mga binitawang salita ni Cameron. Ngunit hindi niya magawang magdiwang dahil para sa kanya, mali ang makaramdam siya ng tuwa sa mga matatamis na salitang binitawan ng asawa ng kapatid niya. Mahal din kita, Cameron. Pero mali. Mali itong nararamdaman ko. Mali na maramdaman ko to dahil asawa ka ng kapatid ko. Pag-amin din ni Catalina dahil hindi na niya kaya pang itago ang nararamdaman niya. Ibubuka na sana ni Cameron ang kanyang bibig para magsalita. Nang mapansin niyang nakatayo na malapit sa kanila, ang ina ni Catalina. Nabigla na lamang silang iginiya paupo sa sala upang masinsinan silang kausapin. Magkatabi silang nakaupo ni Catalina sa malaking sofa, habang inukupan naman ni Merlina ang pang-isahang sofa. Naiintindihan ko ang sitwasyon ninyo. Lalo ka na, Catalina, anak. Bilang respeto sa kapatid mo, gusto mong kalimutan ang nararamdaman mo para kay Cameron. Pero anak, walang mali sa nararamdaman ninyo. Wala kayong niloloko, sinasaktan o pinagtataksilan. At natitiyak ko, kung saan man naroroon ngayon si Laila, masaya siyang makitang nagmamahalan ng dalawang taong mahalaga sa kanya. Kaya huwag niyong pigilan ang mga sarili niyong mahalin ng isa't isa. Tandaan niyo, mahirap diktahan ng puso. Kayo lang din ang mahihirapan at masasaktan kung pipilitin niyong kalabanin ang sinisigaw ng mga puso ninyo. Mahabang wika ng ina ni Catalina. Marami pa itong sinabi,
para tulungan ang dalawa sa sitwasyon nila. Hinayaan niya ring ibahagi ni Catalina at Cameron ang mga bagay na ipinag-aalala nila at pumipigil sa kanilang sundin ang isinisigaw ng kanilang mga puso. At lahat ng iyon ay binigyan ni Merlina ng kasagutan dahil hindi na nito kaya pang manahimik lang sa isang tabi at panoorin ang anak na si Catalina na magdusa. Tama na ang ilang buwang natiis niya itong panoorin na palaging wala sa sarili. Malalim ang iniisip at tila walang ganang makipag-usap. Tila natauhan naman sina Cameron at Catalina sa mga winika ni Merlina. Dahilan para muli nilang pag-usapan ang tungkol sa kanilang mga nararamdaman na may positibong pag-iisip, na hindi tinignan ng kanilang mga nararamdaman bilang isang kasalanan o kamalian. At dahil sa bukas nilang mga isip, ay naging maayos ang kanilang pag-uusap sa pagkakataong ito. At sa wakas, ay sinunod nila ang idinidikta ng kanilang mga puso. At iyon ay mahalin ng isa't isa. Dahil sa naging maayos na takbo ng kanilang usapan, ay nagpasya si Cameron na wag nang bumalik ng Manila. Nagdesisyon siyang patakbuhin ang kumpanya niya nang hindi niya kailangan pang madalas magpunta ng Manila. Ngunit paminsan-minsan ay pumupunta pa rin siya doon kapag kailangan niyang personal na kausapin ang isang kliyente o kailangan ng presensya niya sa kumpanya niya. At paminsan-minsan ay sinasama niya rin si Catalina sa pagpunta niya ng Manila. At tuwing nasa Manila sila, ay palaging nagtatanong si Catalina ng mga bagay-bagay tungkol sa kapatid niyang si Laila. Noong una ay ayaw pang sagutin ito ni Cameron dahil baka hindi maging komportable si Catalina kapag naglaon. Ngunit nang makita niya sa kislap ng mga mata ni Catalina, ang kagustuhan nitong makilalang kapatid niyang si Laila kahit sa pamamagitan lamang niya, ay hindi na siya nagdalawang isip pang ikwento rito ang mga alam niya tungkol kay Laila. Na labis-labis naman itong ikinatuwa. Madalas din nilang dalawin ang puntod ni Laila tuwing nasa Manila sila. At minsan pa nga ay isinama nila sa Manila mga magulang ni Catalina para madalaw rin ng mga ito ang puntod ng kanilang bunsong anak. Ganoon ang naging buhay nila sa mahabang panahon hanggang sa nagdesisyon na silang magpakasal. Ipinaalam muna nila kay Laila ito sa pamamagitan ng pagkausap ng puntod nito, bago nila ibinalita sa mga magulang nila ang kanilang naging pasya. Suportado naman sila ng mga magulang nila sa naging desisyon nila, kaya agad nilang minadaling asikasuhin ang kanilang kasal, nagaganapin sa probinsya dahil napagkasunduan nilang doon na rin manirahan. May bahay at lupain naman nang nabili si Cameron doon, na iba pa sa bahay na tinutuloyan niya ngayon, na pag-aari naman ng mga magulang niya na sinadyang bilhin ng mga ito noon para may matuluyan siya noong ipagpilitan ng mga itong magbakasyon siya roon. Bilang kilala si Cameron sa paggawa ng customized jewelry, ay siya mismo ang nagdisenyo ng singsing nila para sa kanilang kasal. Habang si Catalina naman ay tumutok sa paghahanda para sa kasal nila, katulong ang kanyang ina at maging ang ina ni Cameron. At kapag may mga kailangang bilhin o puntahan para sa kanilang paghahanda, ay inuutusan ng ina niya at ng ina ni Cameron ang kanilang mga asawa, na walang karekla-reklamo namang sumusunod dahil kaligayahan nila ang makatulong sa paghahanda sa magiging kasal ng kanilang mga anak. At dahil nga marami silang tulong-tulong sa paghahanda at pag-aasikaso ng mga dapat asikasuhin, ay madali lamang nilang naayos ang lahat. Anak, masaya akong sa wakas ay bubuo ka na ng sarili mong pamilya. Hindi mo lang alam kung gaano mo kami pinakaban ng papa mo nung hindi ka namin makitaan ng interes sa pagkakaroon ng makakatuwang sa buhay. Akala namin balak mo maging matandang dalaga. Umiiyak na biro kay Catalina ng kanyang ina nang matapos ng ayusan si Catalina para sa kanilang kasal. Mahina na lamang ding natawa si Catalina sa sinabi ng kanyang ina. Gustuhin niya mang pahabain pa ang kanilang usapan ay hindi maaari dahil baka maging emosyonal lang siya. Ayaw niyang masira ang makeup niya. Ayaw niya ring magaang mata niyang maglalakad sa altar. Basta lagi niyong tatandaan, ma. Mag-aasawa lang ako. Hindi ako mawawala sa buhay niyo. Kung may kailangan kayo, o may problema kayo, o gusto niyo lang ng kausap o miss niyo ako, magsabi lang kayo, o kaya puntahan niyo lang ako. Laging bukas ang tahanan namin sa inyo ni Papa.
Paalala ni Catalina sa kanyang ina at niyakap pa muna niya ito bago sila tuluyang pumunta ng simbahan. Ipinapangako kong gagawin ko ang makakaya ko para maiparamdam sa iyo sa bawat araw kung gaano ka kahalaga. Sisikapin kong panatilihing makulay ang ating pagsasama. Katulad ng kung paano mo binigyang kulay ang mundo kong nabalot ng dilim at napuno ng lungkot. Hindi ka pa man isang ina, ngunit ilaw ka na ng ating tahanan sapagkat ikaw ang aking tanglaw. Sambit ni Cameron sa huling bahagi ng kanyang wedding vow. Hindi man ako ang unang babaeng minahal mo, ngunit sisikapin kong maging huli sa buhay mo. Dahil nangangako ako, anumang problema o hamon na sa atin ay dumating, o umabot man sa puntong magulo na ang lahat, at tila kalaban natin ang buong mundo, ay pipiliin ko pa ring manatili sa tabi mo, para sabay nating ilalaban ang pagmamahalang ating sinimulan, hanggang sa umabot tayo sa walang hanggan. Sambit naman ni Catalina sa huling bahagi ng kanyang wedding vow. Matapos nilang magpalitan ng wedding vows, ay sinunod naman ang pagpapalitan nila ng singsing. At maya-maya pa, narinig na nila ang hudyat ng pari upang gawaran nila ng halikang isa't isa, na siya namang ginawa nila. Puno ng pagmamahal na ginawaran nila ng halikang isa't isa, bago sila magkahawak kamay na tumatakbo palabas ng simbahan na sinundan naman ng lahat. Napuno ng sigawan at hiyawan ang resepsyon ng kanilang kasal, dahil sa samot-saring mga palaro para sa mga bata at maging sa mga matatanda. Nakisali na rin sina Catalina at Cameron sa mga palaro, kung kaya naging maingay at masaya ang buong gabi nila. At maging ang kanilang pagsasama ay napuno rin ng ingay, dala ng tawanan at harutan nilang mag-asawa, dahil sa pagiging masiyahin ni Catalina na nagagawa na rin sa bayan ni Cameron. Kung dati-rati ay halos sa opisina na tumira si Cameron, ngayon naman ay daig pa nito ang walang trabaho, dahil lagi lang itong nakakulong sa kanilang bahay upang mag-alaga sa 3 taong gulang nilang anak na si Lila Faith, na ipinangalan nila kay Lila bilang pag-alala rito. Lumuluwas pa rin naman ang Manila si Cameron kung kinakailangan, ngunit mas gusto niyang kausapin na lang sa video call, voice call o email ang mga kailangan niyang kausapin patungkol sa kumpanya niya, para mas may oras siya sa anak niya. Buntis na naman kasi si Catalina sa ikalawa nilang anak, kaya hindi ito maaaring maiwang mag-isa sa makulit nilang anak na tila hindi nauubusan ng enerhiya sa katawan. Katulad na lamang ngayon, katatapos lang nilang maglaro ng habol-habulan, patintero at tagu-taguan. Ngunit nakaisip na naman ng laro ang kanyang prinsesa. Niyaya siya nitong maglaro ng luto-lutuan sa kanilang bakuran, na hindi naman niya matanggihan. Dahil hindi pa man siya nakakatanggi, ay nakita na niyang paiyak na ito. Hanggat maaari, ay ayaw ni Cameron na umiiyak ang kanyang anak, lalo na kung ang dahilan lang ay ang pagtanggi niya, dahil parang pinipiga ang puso niya sa bawat pag-iyak nito. Natataranta rin ang asawa niyang si Catalina, nalapitan at aluin ito sa tuwing ito'y umiiyak, na siyang iniiwasan niyang mangyari. Natatakot kasi siyang sa pagkataranta ng asawa ay madulas pa ito at baka kung ano pang mangyari dito at sa ipinagbubuntis nito. Daddy, let's play a different game. I'll be your fairy godmother and I'll make you pretty. Masiglang wika ng kanyang anak na ikinaalarma ni Cameron. Ayaw niyang pagpraktisan siya ng anak niya sa pagme-makeup. Baka magmukha pa siyang clown o kaya naman ay coloring book. No baby, hindi kailangan ni Daddy maging pretty. Ikaw at si Mommy lang ang dapat maging pretty. Pagtanggi ni Cameron sa nais ng anak, at pinanggigilan pa ang pisngi ng anak na medyo may katabaan. Tila naiinis namang inalis ng anak niya ang kamay niyang nakahawak sa pisngi nito. Ayaw na ayaw kasi nitong pinagdidiskitahan ng kanyang pisngi. But Daddy, you need a makeover. Look at your eyes. You look like a panda. And your hair. Ew! It's so messy. Baka isipin ng mga kapitbahay, wala po tayo suklay sa bahay. Giit ng kanyang anak na pinagdiskitahan pa ang kanyang eyebags kapupuyat niya para alagaan ang kanyang mag-ina at upang asikasuhin ang mga kailangan niyang asikasuhin sa kumpanya niya sa Manila. Magulo rin ang kanyang buhok dahil paggising niya sa umaga
ay pinaghahanda niya agad ng agahan ang mag-ina niya. At tuwing tapos na siya sa paghuhugas ng kanilang pinagkainan, ay basta na lamang siyang hinihila ng anak niya palabas ng bakura nila para maglaro, kaya nawawalan na siya ng pagkakataong magsuklay. But I'm good, baby. I don't need a makeover. Giit naman ni Cameron at ginawaran pa ng halik sa noo ang kanyang anak para lambingin ito. Nang sa gayon ay hindi na nito ipilit pa ang gusto. Ngunit kabaliktaran ang nangyari. Mangiyak-ngiyak nang umuso ito na akala mo ay inaway ng kalaro. Wala ka bang tiwala sa akin, Daddy? Kaya ba ayaw mo pumayag na ayusan kita? Katulad ng ginawa ni Fairy Godmother kay Cinderella? Maktol ng kanyang anak na mangiyak-ngiyak nang nakatingin sa kanya at tila nagtatampo pa sa ginawa niyang pagtanggi na ayusan siya nito. Of course I trust you, baby. It's just that... Hindi na nagawa pang ituloy ni Cameron ang kanyang sinasabi nang bigla na lamang siyang yakapin ng kanyang anak sa leeg na wala nang mapagsidlan ng tuwa. Then it's a yes! Gagawin kitang Cinderella! Masiglang sigaw ng kanyang anak na ikinailing na lamang ni Cameron dahil talo na naman siya. Lagi naman siyang talo pagdating sa anak niya. Hindi siya kailanman nanalo rito dahil palagi siya nitong dinadaan sa pagpapakyut nito. At ayos lang yun sa kanya dahil panalo pa rin naman siyang maituturing tuwing nakikita niyang masaya ang anak. Kahit paminsan ay napagkakatuwaan na siya nito. Ngunit naiintindihan niya rin naman ito dahil hindi pa ipinapanganak ang kapatid nito. Wala pa itong makalaro kaya siya na muna ang magsisilbing kalaro nito. Handa siyang bumalik sa pagkabata para lamang mapasaya ang anak niya. Handa rin siyang akuin ang lahat ng gawaing bahay para lamang hindi mapagod ang asawa at para maalagaan ang mag-ina niya. Natuto na siya sa pagkakamali niya noon kay Laila at hindi niya hahayaang maranasan din ni Catalina ang naranasan ni Laila sa halos 2 taon nilang pagsasama bilang mag-asawa. Dahil kung may natutunan man siya sa mga nangyari, yun ay baliwala ang pera o yaman na pinaghirapan mo. Kung wala ka rin namang makakasama sa buhay na paglalaanan mo ng lahat ng naipundar mo. Ang pera, maaaring kitain. Ngunit ang tunay na pag-ibig at ang taong handa kang samahan sa hirap o ginhawa ay mahirap hanapin. Kaya hindi na niya ulit ipagpapalit ang babaeng mahal niya sa pera o sa kung anumang reputasyong iniingatan niya. Hindi na niya ulit hahayaang kainin ng trabaho ang oras niya na sana'y inilalaan niya sa pamilya niya dahil ang buhay ng isang tao ay hindi sigurado. Hindi mo alam kung kailan babawiin sa iyo ang taong mahal mo. Kaya habang may pagkakataon pa at habang kasama pa niya si Catalina at ang anak nila, susulitin niya ang bawat araw na kasama niya ang mga ito. Wala siyang sasayanging oras at pagkakataon para maipakita at maiparamdam sa mga ito kung gaano niya kamahal ang mag-ina niya dahil ang mga ito ang buhay niya. At sila rin ang masasabi niyang tunay niyang yaman na hindi mapapantayan ng kahit na anong pera o katanyagan. Dahil ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera o salapi, kundi sa galak sa ating mga puso. Dahil hanggat napupuno ng galak o tuwa ang iyong dibdib, ay wala ka ng ibang mahihiling pa. Dahil pakiramdam mo, nasa iyo na ang lahat. Pakiramdam mo'y ikaw ang pinakamaswerteng tao sa mundo. At iyon mismo ang nararamdaman ngayon ni Cameron. Nag-uumapaw sa tuwa at galak ang kanyang puso. At dahil iyon, sa mag-ina niya na palagi siyang binibigyan ng dahilan para ngumiti at tumawa sa kabila ng tambak niyang trabaho. At utang niya ang lahat sa ina niya na siyang nagdala sa kanya kay Catalina, na habang buhay niyang ipagpapasalamat dito. At habang buhay niya ring ipagpapasalamat na nakilala niya si Laila, na siyang nagturo sa kanya ng mga aral sa buhay na babaunin niya hanggang sa kanyang huling hininga. Wakas. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta ng mga kwento sa Siren Radio. Pero bago tayo umalis, shoutout muna kay Jing Dalioson ng Tinambak Kamsur, Nelbert Mangandi from Sampaloc, Manila, Hannah Ortega at Amay Ortega Garbo ng Mayantok, Talisay, San Andres, Quezon Province, Dayan Mias from Sorsogon, Angeline Santos ng San Rafael, Bulacan, Niza Yamasako from Quezon Province, Jane Adahar from Bria Homes, Trece, Cavite,
Shena Lorito Roma from Butuan City. At syempre hindi magpapahuli, Joanne Pozon from General Santos City, Mindanao. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.